Kaya ako naman ang gagawin ko lahat para makapaglingkod sa inyong lahat. Po ay sawang-sawa na matulog sa kalsada. Tayo po ay sawang-sawa na sa mga pangako. Dahil dito po, uumpisahan natin ang tunay na Pilipino mag-uumpisa sa Maynila! Dito, mag-uumpisa ang ilaw ng Maynila! Narito na ang tupong tunay na taga-Maynila. Ipinanganak, lumaki at namulat sa San Andres Bukid, Manila. Pilit ginagaya, ngunit hindi makaya, sapagkat ang tunay na puso ay para sa masa. Hulog ng langit, ika nga ng mga senior citizen. Ate ng kabataan at anak ng mga senior citizen. Ito na ang ating pinakamamahal na superhero ng mga senior citizen. Walang iba kundi si Miss Mara Tamandong! Isa lang aking masasabi. Dito, mag-uumpisa ang pag-asa ng Maynila! Dito, mag-uumpisa ang kaunlaran ng Maynila! Dito, mag-uumpisa ang ilaw ng Maynila! At hindi ako papayag na muli tayong gamitin at pahirapan ng mga trapang politiko! Ay ipagsisigawan ko ang karapatan ng mga senior citizen at ng mga kababayan natin. Ito na ang panahon upang tayo po ay magsama-sama. Tapos na ang paghihirap, tapos na ang paggamit. Tayo po ay sawang-sawa ng magutom. Tayo po ay sawang-sawa na matulog sa kalsada. Tayo po ay sawang-sawa na sa mga pangako. Dahil dito po, uumpisahan natin ang tunay na Pilipino mag-uumpisa sa Maynila! Alam po ninyo, habang ako po ay nanonood ng sarili kong video, umiiyak po ako sa aking kalooban. Sapagkat sa 3 taon na ako po ay bumababa sa bawat barangay, wala na po akong nakita kundi ang kahirapan ng ating mga kababayan habang ang iilan ay mayaman at nakaupo sa kanilang mga opisina. Tama! Super Mara Tamandong! Hindi na po ako papayag na sa dami po natin, 7 lang ang mayaman at kumakain. 7 lang ang nakakaranas ng kaginhawaan. Paano po tayo na nandito sa lansangan? Paano po yung mga kababayan natin, ng mga vendors na nahihirapan sa araw-araw? Paano po ang ating mga ama at ina na araw-araw pumapasok, nangungutang kung saan-saan, mapakain lamang ang kanilang pamilya? Dito po kailangan tignan natin ang pagiging isang tunay nating tao. Pagiging isang Pilipino ay ang paglilingkod ng tapat at pagmamalasakit po sa kapwa. Yan po dapat ang Maynila! Yeah! Maliit man akong babae, pero malaki po ang aking puso. Malaki po ang aking hangarin sapagkat ang pinabuhan ko po ay Maynila. Ako po ay ipinanganak at lumaki ng San Andres Bukid, Maynila, na kung saan nakita ko po ang tunay at katotohanan sa buhay po nating lahat.
Kahit na po ako ay umunlad, dumami po ang aking blessings, pero gusto ko pong ibalik ito sa tao. Gusto ko pong makapaglingkod dahil ang Panginoon po ang siyang gabay ko sa lahat. Panginoon po ang nagbigay sa akin ng magandang hangarin at damdamin. Panginoon po ang nagbigay sa akin ng dahilan kung bakit ako po ay buhay pa. Kaya ako naman ang gagawin ko lahat para makapaglingkod sa inyong lahat. Sabi ko nga, hindi marahil nila tayo mauunawaan sapagkat hindi nakatungtong ang kanilang mga paa sa lupa. Pero para sa mga katulad po natin na nakatapak sa lupa at may mga magulang at nagsusumika para mabuhay ang ating mga anak, kailangan dito po umpisahan natin ang pagkakaisa at pagmamahalan na hindi pa rin po huli ang lahat. Dahil ito pa rin po ang kailangan nating lahat, na tayo po ay magkaisa at magkaroon ng iisang boses, iisang puso, pagmamalasakit at pagmamahal, na buhayin muli dapat ang Maynila para sa ating lahat. Kaya maraming salamat po! Maraming salamat. Sobermara! 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 Maraming salamat po. Talaga namang ang Pilipino ay tunay na nagmamahal. Hindi na po kailangan nating ipagsigawan, pero nandito po sa ating mga puso. Pairalin po natin ang pagiging tunay nating tao. Dahil may mga anak pa tayo at mga apo na kailangan buhayin. At sa pagkakataong ito, kung gusto nila ng totoong laban, ako po ay lalaban para sa ating lahat! Maraming salamat po sa inyong lahat, kay Chairman Rolly, Miss Remy, sa mga kaibigan po natin na nandyan, na nakasuporta para dito po sa ating programa. Mahirap po ang buhay natin, pero mas mahirap kung hindi tayo magkakaisa. Tandaan niyo po yan. Mas mahirap kung hindi po natin gagampanan ang pagiging isang tunay na tao. Ang Panginoon po ay hindi tayo pababayaan. Basta tayo ay nasa tama, ang kabutihan po dapat ang manalo sa laban po na ito. Sa inyo na po kayo. Ayan. Siyempre naging emotional po ako sapagkat nakita niyo naman po ang ating mga kababayan na sa munting tulong po na ating naibaba, ay abot-abot ang pasasalamat na ibinibigay po sa atin. Diyan po, makikita natin ang hiwaga ng pagmamahal. Ang hiwaga po na ibinibigay sa atin ng ating buhay. Na sa kabila po ng kahirapan, sa kabila po ng marami nating dinaranas sa ngayon, pero nandito pa rin po tayong lahat. Yung iisang layunin po natin at iisang damdamin, ang siya po magiging lakas ko para ipagpatuloy ko po lahat ng aking ginagawa. Maniwala po kayo sa akin na ang damdamin ko po ay nasa inyo. Sabihin ko man o hindi, pero hindi na ako papayag na tayo po ay mahihirapan pa. Sapagkat ito na yung panahon na dapat ang mga magulang natin hindi na nag-aalala. Na dapat tayong mga anak ang magpatuloy na magandang ginagawa ng ating mga magulang. Kaya naman kahit ayoko pong pumasok sa politika, kung ito po ang kinakailangan, ito po ang gagawin ko para sa inyong lahat. Maraming salamat po.